mga kalalawigan. Welcome po sa ika-4 na episode ng Kapitolyo Podcast with Sir June. So sa ngalan po ng ating gobernador, Governor Dr. Helen Tan, at ng ating Vice Gobernador, 3rd Alcala, isang mapagpala at maayos na araw po sa ating lahat. So kung matatandaan po ninyo, last Tuesday, ang guest po natin doon sa ating episode 3, last week naging guest natin ng one and only PSWD officer, si Tita Sonia Layson. So yun, so nakita natin yung mga ginagawa ng ating social workers dito sa ating lalawigan. So ngayong araw naman, bisita natin ay isang kasama rin sa team ni Tita Sonia. Isa dun sa tinatawag na Team However. Yeah. Kung tawagin ni Governor Dr. Helen Tan. Ito yung umulan, bumagyo, o kung ano man, tuloy ang serbisyo. Sabi nga ng mga writers ko 365 days in 12 months, 8,760 hours, 525,000 minutes, and 31,536,000 seconds in a year. Talagang nag-compute sila, no? Present ito at palaging handang maglingkod. Let us give a warm welcome to our PDRM officer, Doc Mel Abilinia Jr. Welcome po sa Kapitolyo. Welcome sa Kapitolyo Podcast, Doc Mel. Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor 3rd Alcala, and the rest of the Serbisyong Tunay at Natural. Magandang umaga po sa ating lahat. Doc Mel, may ano pa may shockwave pa yung pag-introduce ko sa iyo Yung mga writers ko talagang tuwan-tuwa at nabigkas ko ng tama yung apelido mo. Mali ba? Abilinia Jr., Doc Mel. Si Doc Mel, mga kalalawigan, si Doc Mel kung tawagin natin siya. Si Doc Mel po, talagang yung sinasabi natin na umulan, umaraw, bumagyo, magkaroon ng mudslide, magkaroon ng disgrasya, yung emergency response, laging nandito, So, Doc Mel, una sa lahat, thank you sa pagpunta dito sa atin sa Kapitolyo Podcast. Isang tawag namin, nag-guest ka na, game na game po siya. Sino po ba si Doc Mel? Para doon sa mga nanonood sa atin, para makilala ka ng ating mga kalalawigan, Doc Mel. Ayun, so sa ating po mga kababayan, ang inyo pong lingkod ay isang taga-isla sa bayan ng Burdeos, Polillo Group of Islands. Ako po ay meron na ring pamilya at ito'y taga-isla din, ang aking may bahay at meron pong 3 mga anak. At proud po tayo na tayo po ay membro ng mga kadumagatan ng lalawigan po ng Quezon. So yan ang brief introduction lang natin, Sir June. Doc Mel, paano ka napunta sa PDRIM, Yung sabi nga nila, yung sa rescue, So dun sa bio note mo, nakita ko na nag-nurse ka pala. Dati kang nurse, Pwede mo yung sa mga nanonood sa atin, saan ka nag-graduate at paano unti-unti napunta ka dun sa disaster response o emergency response natin? Ayan, so Sir June, kung ating babalikan, so talagang ang una natin na educational, hindi naman qualification, kundi natapos natin, educational background, Bachelor of Science in Nursing, ang una nating natapos. So yan talaga ang laman ng aking puso. So mag-service sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagligtas ng buhay. So, after graduation sa Manuel S. Enverga University, nagkuha naman tayo ng masteral degree sa Sacred Heart College and then ang iba pang mga sumunod na mga pag-aaral. Pero nagtrabaho tayo bilang nurse sa Mount Carmel Diocesan General Hospital, napaikot tayo sa mga station, napapunta rin tayo sa emergency room, naging rin tayo, ambulance nurse. So noon pa lang ay nakita na natin na paano talaga mag-rescue, paano dapat ang gawin para makasurvive ang ating mga tinutulungan ng mga pasyente. And then, during that time, alam natin yan, batch namin kasi 2011, kami yung pinakahuling batch ng pinakamaraming nurse sa ating bansa. Kami napakarami. So, iba't ibang direksyon ang pinuntahan. May mga nag-abroad, may mga nagpulis, nagbumbero, and other sectors. Ako naman, habang nasa ospital, hanap ako ng mga pagtatrabahuan sa gobyerno. Wala talaga akong balak noon na mag-abroad. So sabi ko, kung kikita ako noon ng 30,000, hindi na ako aalis ng bansa.
At kaya nag-apply ako sa different agencies at hanggang napapunta tayo sa DILG. At pagkadating natin sa DILG, so may mga opportunities na dumating and I think ang isa na struck sa aking buhay, December 21, 2017, Oh. patawid ako ng Pulido Group of Islands, naglubog yung bangka. At noon nga sabi ko, Kasakay ka? Sakay ako doon, of Oo. course. At akala ko, sa pelikula lang ni Robin Padilla na nangyayari, sasabihin mo ko, Lord, kung dito na ang buhay ko, ay bahala ka na sa pamilya ko. Pero tunay pala yon. At tunay na mararamdaman mo yung pangalawa mong buhay, so why not gamitin mo? So kung ano yung feeling mo na bakit ka ba nakaranas makaranas ng life and death situation. Kasi during that time, nag-try din ako mag-rescue. Nung after ako i-rescue, may tatlong feeling ko, kaya pang mabuhay, pero tinry natin i-CPR hanggang hindi na natin kaya at nag-sorry na lang tayo dun sa katawan. Sabi natin hindi na natin kaya. So natandaan ko yon. Ibig sabihin, kung mas marami sanang may alam kung paano mag-rescue, kung paano mag-save ng buhay, dapat sana na-save yung buhay nung kasama namin. So yan ang naging layunin ko na magligtas ng buhay at mas marami ang makaalam, hindi lamang yung ating opisina. So yan, ang mahabang kwento, baka maubos yung 1 hour natin eh. Pero Doc Mel, kung hindi ka napunta sa PIDREAM, dito sa ganitong sitwasyon ngayon na talagang nakapagligtas ng buhay, tingin mo nasan ka? Alam mo ba, Sir John, maaaring hindi rin kayo maniwala, pero nung pagka-graduate at licensed nurse na ako noon, ang nanay ko po noon ay kapitan ng barangay. At sabi ko, ako na yung magne-next term sa kanya bilang kapitan. Dahil feeling ko, may maitulong ako doon sa mga kabarangay namin, may nanganganak, namamatay yung anak, namamatay yung nanay, and then yung Golden Gob na mapataas ang nutrition ng mga kabataan, yun yung gusto kong tingnan noon. So siguro, baka na doon ako sa barangay namin, yun lang. Kaya so hindi ako pinayagan ng mother ko eh, so sayang naman. At nag-aral ka, dito ka daw pupunta sa aming barangay. Pero maari, baka nasa bukid pa rin ako. Kasi yun naman ang gusto ko talaga, ang buhay sa bukid. Doc Mel, napansin ko simula nung nagpunta ako dito, no? Every time may mancom tayo o may pagtitipon, at kapag present ka, si Governor, si Dr. Helen Tan, ang laging pinag-prayer ay ikaw. Ang tawag nga sa'yo, Father Mel. Meron bang behind dun sa pagtawag sa ni Ma'am ng Father Mel? Talaga bang magpapari ka? Yes, tama po Sir June at isa rin yan sa naghubog sa atin. After high school, pumasok po tayo ng Pandayan ng Calooban Prelature College Seminary ng Prelature of Infanta sa Baler Aurora saka sa San Luis Aurora. So siguro, I'm not sure kasi kayo po naman nakakita noon, and even the governor nakikita siguro na yun naman pagdadasal, yan ay nasa ating lahat. Pero tayo ay maari magsama-sama at merong nagli-lead minsan. At siguro ay nasa katawan ko na rin yung pagdadasal talaga. Kasi nga, doon sa experience natin, naniniwala tayo sa dasal. Yun mga kalalawigan na brief bio notes ni Doc Mel. So punta na tayo dun sa ginagampanan niya ngayon. Doc Mel, isa ka dun sa pinakabatang hepe ngayon dito sa lalawigan sa Kapitolyo. No? So anong pakiramdam mo na at your young age, no, department head ka na at naglilid ka na ng isang opisina na hindi lang 8 to 5 eh. Talagang 24/7 yung mga kasama mo ay nandyan nakaantabay sa lahat ng panahon. Ang nakikita natin, Sir June, na ito ay isang opportunity kasi tayo nga ay pinagbibigyan ng Panginoon na may malakas na pangangatawan, magandang kalusugan. So, bata, so mas gamitin natin yung oras na malakas tayo para mas, sabi nga, ay maramdaman ng ating kababayan yung serbisyong tunay at natural. Doc Mel, ano yung nagiging malaking challenge mo no, bilang head ng PIDREAM? Siyempre sa mga tao, sa equipment, sa tanggapan. Ano yung big challenge natin dito? As usual, same with other agencies naman, laging yung personnel, ang kakulangan natin ng personnel. Yan ang una na dahil sa lawak natin, initially, I think, bago matapos ang taon, we only have less than 40 personnel sa aming tanggapan. Yung talagang personnel ng PIDREAM kasi may mga napapadagdag, yung GoStan, GIP, pero yung talagang personnel natin, nadito lang yung bilang, lumampas man, kaunti lang. So, with task na nasa ating tanggapan, medyo malaki, lawak, sa 4 na thematic areas na ginagampanan ng PDRM, kulang at kulang kung ito ay para sa buong lalawigan. So, ito yung sinisikap natin na pagtulungan. Doc Mel, itong PDRM,
Hindi lang naman sa probinsya yan eh. Meron din tayo sa mga munisipyo, tapos bumaba na tayo sa barangay, ano? So, paano natin nililinya yung sa kautusan na rin ng Governor Dr. Helen Tan, yung magiging mission natin, ano, para sa lahat, para talagang, kumbaga, isa lang yung tinatahak pagdating sa ganitong sitwasyon natin. Napakaganda po nung ginawa ni Governor Helen Tan na magkakaugnay, tama Sir June. So tayo kasi sa Provincial DRM, more on strategies, plans, directives ni Governor kung paano gagawin. Pero ang isa rin sa goal ni Gov, mismong yung sa grassroots, yung kaya itinatag natin yung BDRRM officers. So lahat ng barangay, meron talaga barangay DRM officers. Yan naman ay nasa batas, pero hindi nai-implement ng ilan. So tayo, mas pinalakas ni Gov na doon sa barangay mismo ay merong gumagalaw direkta na nakikipag-ugnayan sa pamahalang panlalawigan. And of course, kahit anong direktiba ni Governor, kung walang support ng local DRRM offices, local DRM council, hindi ito maging effective. So yung ugnayan natin ng PDRMC sa local DRMC through the mayors, through the LDRMOs, down to the BDRMOs ay napakahalaga. Kasi tayo naman, unlike national agency, wala tayong direct supervision and control sa local government units. So let's say, may gusto tayo, ito muna yung i-evacuate natin, dito tayo tumutok ng prevention mitigation, ito ang tutok natin, hatian tayo sa food packs, hatian tayo sa iba't ibang assistance. Ito ay paghikayat lamang kasi wala ka namang immediate control sa kanila. So kung hindi maganda ang relasyon ng PDRMC sa local DRMC, hindi ito maging effective. So kailangan maganda yung pagtutulungan ng pamalaang panlalawigan ng PDRMC with the local government units para maisakatuparan yung ating gusto ni Governor na resiliency. Dok Mel, paano pumapasok yung Office of Civil Defense pag ganitong may bagyo o may disasters? Kasi minsan pag nasa QPOC tayo, no, may mga taga-OCD na pumupunta sa atin. Ano? So paano tayo natutulungan ng national government in terms of strategy or iba pang suporta na pwede nilang ibigay sa atin? At first, Sir Jun, yung, di ba sa province, meron tayong PDRMC. Executive arm niyan ay kami, ang PDRM office. Sa national government naman, meron silang National DRMC and ang Office of Civil Defense, ang kanilang executive arm and secretariat ng DRM Council ng national government. So, kumbaga, yung mother unit namin sa national is si Office of Civil Defense. Sila yung executive arm nga ng DRM Council ng national government. So, yung ating DRM plan, yung ating guidance din na binababa sa local government ay nakaangkla sa plano din ng national. So meron kasing National Disaster Response Plan at National DRRM Plan. At dito natin itinutugma yung pagtutulungan, ano yung kaya ng national, anong kaya ng province, ano yung dapat yung tungkulin naman ng lokal na pamahalaan. Dok Mel, ano, pag may mga bagyo, kayo nga yung tinatawag ni Governor na team however, ano, na kami dun sa PIO, kami yung mga ampon kasi nandun din kami, no? Pero paano mo hinahanda yung mga staff mo, although limited na nga yung mga tao natin, paano nakaka-augment, ano? Hindi lang naman yung paghahanda dun sa bagyo, may mga sakuna pang nangyayari, paano nakaka-response yung mga tao natin dito? At saka ba pag tinawag natin yung opisina mo, ang akala nila, ito lang yung mga nagre-responde dun sa mga vehicular accident, etc. Ano pa yung ginagawa yung tanggapan, Doc Mel? Ayan, thank you Sir June. So una, linawin natin na ang DRM office, either provincial or local governments, ito po ay 4 na thematic areas. Meron tayong disaster prevention mitigation, disaster preparedness, disaster rehabilitation and recovery, and disaster response. Yung nakikita natin na malimit, ambulance operation, road crash incidents response, ano pa ba, transport of patients, any assistance, dun lang yan sa disaster response. Pero mas malawak yung disaster prevention mitigation. Disaster preparedness, kasama dyan yung capacity building, sa early warning system, and then after ng typhoon or any calamity, papasok naman yung disaster rehabilitation. So, yun yung ginagampanan ng ating tanggapan. Bumababa talaga yung mga tao mo sa area? Bumababa sa mga local government down to the barangay levels. Pero, kailangan din nating i-emphasize, Sir June, na tayo ay Provincial DRRM Council. Hindi Provincial DRRM Office lang yung gumagawa ng accomplishment. Dahil nga,
inaatas naman ni Governor at tumutugon tayong lahat ng mga miyembro ng konseho. Ano mang accomplishment natin para maging resilient ang lalawigan ng Quezon, kailangan tanggapin nating lahat. Ito ay tungkulin ng lahat ng miyembro ng DRM Council ng probinsya, ng lahat ng DRM Council ng local governments and the community as a whole. So, yung sabi nyo, di ba, 4 na thematic areas ang pinupuntahan ng aming personnel. So, during calamities, typhoon, let's say for instance, typhoon, diyan papasok yung augmentation from PNP, Army, Coast Guard. BFP, Coast Guard, all other national government agencies and stakeholders, volunteers na nakakasama natin, radio groups. Kasi nga, kung 40 personnel lang yung gagamitin natin, or pagtutulong-tulungan, yung lahat ng task, hindi kakayanin. Pero dahil naimbahe na sa atin, na-innate na sa ating DRM Council, na meron tayong tinatawag na Emergency Operation Center na nandun sa ating opisina, doon sila, nagjo-duty sila. Even the PIO, PSWD, Engineering, National Government Agencies, na doon sila. So ngayon, yung ating personnel ng PDRM, sila yung magli-lead, o dito po tayo pupunta, ito yung coordinate kami, sama-sama tayong pupunta. Pero dahil effective yung ating DRM Council, hindi na lamang DRM Office ang gumagawa, kundi DRM Council ng buong lalawigan. Doc Mel, no, sa atas niya ni Governor Dr. Helen Tan, meron kang bagong building na itinatayo. Kamusta na po ito? Ano na yung development? Ano yung status nito? At ano yung aasahan ng ating mga kababayan pag time na makalipat na yung PDRM dito? So yung ating building mismo, ongoing yung construction nito at ka-visit nga ni Gov, I think last week or 2 weeks ago. So physically okay na siya. So siguro mga attachment, fixtures ang ayusin, painting, mga ganyan na lang, no? And then yung paligid. Pero yung system, nagsimula na Sir June. So sa ating lalawigan, mayroon po tayong in-install na part of the early warning system. Lahat ng entry points, Chaong, sa Lukban, Kalawag, sa banda ng Tagkawayan, sa Reyna. Lahat ng entry points po natin ay meron tayong CCTV with plate recognition. So magagamit siya for peace and order, for DRM, lahat ng papasok kaya Ano natin yung sinabi mo kanina? Early warning, ano? Part Anong of early equipment warning. yun? Ayun, early warning, maraming bahagi siya. Yun nga, CCTV. Ngayon, yung aside from entry points, meron din po tayo sa lahat ng ports natin ng lalawigan, even the island municipal governments, ay meron tayong CCTV. Kita na natin gaano lakas ang hampas ng alon. 'Di ba kung dati nanghihingi tayo ng video from LGUs, ngayon kaya na nating i-capture and kita natin mismo. Hindi lang ngayon, may gale warning po ba ngayon? Ibabangga natin. Kasi yung gale warning ng Pag-asa base sa mga pagsusuri, theories, yun, tingnan natin yung actual na panahon dun sa CCTV, gaano kalakas ang hampas ng alon. Of course, ito'y sa tabing dagat, hindi naman doon sa gitna. So, part ng early warning, makikita na maalon, yung abiso, magiging mabilis, magiging effective. And then, meron din tayo mga idadagdag na weather station para hindi tayo nakaasa lang dun sa ibababa ng Pag-asa. Even the PDRMC, kaya nating ma-identify na gaano kalakas, nasaan ang bagyo, saan ang direction po nito. At meron din tayong mga rain gauges na kinakabit, flood monitoring system na pinundahan ni Governor Helen Tan. At yung lahat ng yan, mamomonitor dun sa bago nating Emergency Operations Center, yung lilipatan po natin. Pero Doc Mel, itong mga sinabi mo na to, operational na ba siya? At sinong mag-ooperate nito? Nakikita na ngayon ito sa QPOC? Yes, nakikita na yan initially ngayon sa QPOC. Medyo maliit pa nga lang yung screen with limited space din sa ating current na opisina. Pero paglipat natin, ito na yung LED wall at mapoproject na natin ng mas maganda. At yung kasunod na tanong, sino magmo-monitor? Of course, sabi ko nga kanina, kung may 40 tao, ay di bawas ka na uli ng 3 at nakatutok na yun doon, nakamulaga na sila Ano sa yun, 24/7 CCTV. yun na tututukan talaga? Yes. So another personnel requirement po yan na na-discuss ko naman with TWG ng HR and other offices nung nakaraang linggo. Okay. Doc Mel, pag may mga disasters kayo yung tinatawag, so last year, naalala ko, nagkaroon tayo ng yung simultaneous earthquake drill, yung kasama dun sa national, na nag-rehearse talaga tayo dito. Ang tanong, gaano kahanda ang lalawigan ng Quezon sa The Big One na laging sinasabi? Yan, first, linawin natin Sir June, yung the big one na malimit natin nakikita, maaari ang nasa isip natin yung sa National Capital Region, Laguna, Batangas, portion of Cavite. Pero emphasize natin, any LGU
or any region, maaari tayo magkaroon ng the big one. Kasi meron tayong mga active fault sa ating lalawigan at ito yung maaring naging the big one din. Oo. So ngayon, tanong, gaano tayo kahanda? Oo. Emphasize natin, ang government, tayo, ang PDRMC, local DRMC, ay handa. Alam natin kung ano ang gagawin. Kung sa percentage, sabihin natin, mga 80% are ready, prepared ang local governments. Ngayon, ang challenge na lang sa atin, paano natin imumulat ang community, ang mga tao na tunay ito, pwedeng mangyari ito. At yan siguro yung challenging sa part natin na imulat at ihanda ang ating mga kababayan. But for the part of the government, stakeholders ng DRMC, naniniwala tayo na alam na natin kung ano yung gagawin. Doc Mel, sa experience mo no, dito sa lalawigan, sa pag-iikot din ng mga staff mo sa mga bayan-bayan, sa mga isla, so gaano kahanda? Kasi alam ko mga 2 weeks ago, namigay ka na ng mga hard hat sa mga empleyado ng Kapitolyo, no? Talagang kahit kami dito sa PIO, mga kalalalawigan, yung mga hard hat namin, naka-ready lang dun sa ilalim ng mga table namin, pero sinabihan ko sila, hindi pwedeng gamitin ito sa pagmumotor. Ito'y naka-ready lamang kung sakaling may mangyaring pagyanig o paglindol, kasi na-practice naman kami na dito kami dadaan, ito yung staging area. So, dapat nga, sabi nga ni Doc Mel, ito yung challenge paano nating isasabuhay yung ganito na anytime pwedeng mangyari ito. So, Doc Mel, ano pa yung paghahanda na ginagawa na hindi lang dun sa earthquake, pati pag may bagyo, kasi pag may mga papasok na bagyo na, nagpapatawag ng inang meeting sa governor, meron na agad meeting yan, papatawag agad. Wala pang signal sa lalawigan, talagang may meeting na nagkakaroon na ng mga utos o kautusan si Governor Dr. Helen Tan na may mga times na nagpapa-force evacuation na tayo. So, paano natin pinapa-implement ito, Doc Mel? Iyon, kagaya na banggit natin kanina, Sir June, na mahalaga yung pagtutulungan ng provincial, local governments, down to the barangay and barangay DRM officers. Kasi kung ating babalikan, halimbawa, may typhoon signal, sabi ko nga, alam naman ng government, alam naman ng munisipyo, city, alam ng probinsya, alam ng mga national government agencies kung anong gagawin. Pero minsan, may nakakalusot. May nakakalusot na mangingisda na tatawid kahit alam nilang may typhoon signal. At yan yung napakahirap sa atin, sa probinsya na i-monitor. So, dyan papasok ang tungkulin ng Barangay DRM Council at Barangay DRM Officers. Kasi kung ikaw ay kapitan, ikaw ay kagawad, on peace and order, on DRMC, malamang at sa malamang lahat ng tao dyan, dapat kilala mo. At alam mo, itong mangingisda na to, kalimitan yan ay babiyahe ng ganitong madaling araw, so puntahan mo na sa hapon pa lamang. At yan yung challenge po sa atin. Kaya sabi nga natin, malaki ang tungkulin ng barangay, malaki ang tungkulin ng local government, and of course, directives, assistance, augmentation ng probinsya ni Governor Helen Tan ay malaki din ang role para maging resilient ng ating lalawigan. Pero muli, ito po ay whole of society and whole of government approach para maging resilient tayo. So, Doc Mel, paano yung ginagawa natin para maging ready yung mga LGU natin o yung komunidad, especially yung sa mga malalayo? Tinututukan ba niyo ito? Bumababa kayo doon? O paano yung ginagawa natin? Ayun, so meron tayong mga training, Sir June, na ginagawa. Community-based DRRM system and community-based DRM planning, and training. So, ibig sabihin, kung community-based, ang pinag-uusapan natin dito exactly na pinakamababang level ng tahanan, ng pamilya. Kung halimbawa, hindi lang bagyo, kundi even lindol and other hazard. Halimbawa, tayo po ay magkapamilya, tayo nagtatrabaho sa ibang lugar, o naiwan sa tahanan ng ating anak, o nasa eskwelahan siya, at dumating ang lindol o anumang sakuna, saan tayo magtatagpo-tagpo? Exactly tanong, saan tayo magtatagpo-tagpo? Kung di tayo makakabalik sa ating bahay dahil naputol ang daan, paano tayo magkakausap? Bahagi po yan ng community-based DRRM training na pinag-uusapan doon, family preparedness plan na pinag-uusapan, papaano kayo maglilikas, papaano kayo mag-rescue, at muli, kagaya ng goal ng Department of Health at ang aming tanggapan din bilang recognized ng DOH, ng Office of Civil Defense and the PRC, kailangan sana lahat ng tahanan at least ay merong isa na marunong mag-basic life support and standard first aid. Kasi kung worst scenario, alam natin yan, bawat tahanan may kanya-kanyang priority. So kung ikaw ay apektado, unahin mo malamang yung pamilya mo bago ka pumunta sa iba. So dapat yung pamilya mo, merong sapat na first aid kit, merong sapat na kaalaman, at alam nyo nga kung saan kayo magtatagpo-tagpo. And of course,
alam nyo kung paano makikipag-ugnayan dun sa barangay. Kasi hindi naman self-reliant dapat ang pamilya, pero in connection with the plan of the barangay levels. Okay. Doc Mel, nandun na tayo sa mga sinabing preparedness. Ano? Dito pumapasok yung anong masasabi nyo regarding do sa Go Bag na any tips na pibigay natin kung ano laman nito, gaano kalaki? Kasi meron tayo di ba, na pinamamahagi ba tayo nito, yung Go Bags natin? Yes, si Governor Helen Tan, Sir June ay namigay ng mga go bags sa, of course, hindi pa lahat ng pamilya sa buong lalawigan, no? Pero namigay tayo. Inuna natin ang pamalang panlalawigan. So namigay tayo ng una ng dry bag, tapos sinundan ito ng per opisina, merong mga equipment, may mga wheelchairs, spine boards, and then pang-BP, first aid kit, laman noon, and then dinagdagan bawat opisina. Ngayon, yung mga beam naman natin, binagyan din natin ng mga survival kit, and then ibinaba na dun sa mga volunteers natin, sa mga barangay DRM officers, sa mga STAN coordinators, meron din sila mga go bag. So ngayon, ang tanong, paano kami hindi na nabigyan? No? So tayo naman sa pamayanan, sa community, mahalaga, hindi naman totally na kailangan nating maghintay ng bigay ng government. Kasi ang laman ng go bag, ng emergency balde, ito ay yung pangkaraniwan na kailangan mo din. Kung meron kang maintenance, dapat nakatabi yan. Kung meron kang anak, of course, meron ka dapat nakatabing gatas. Kung hindi man, at least 3 araw lang naman ang hinihingi na meron ka sana. Ligtas na inuming tubig, meron kang, of course, may cellphone ka, may charger, may radio, yung transistor radio na pag bumagsak ang cell site natin, battery and yung dipihit, no? Dipihit, yan, at yan, babalik tayo balik sa tayo. mga makaluma. Na talaga hanggang ngayon, malakas ang impluensya po niyan, no? And then, yung mahalagang dokumento, titulo, yung marriage contract, ay lalagay natin po dyan. Yan lang yung mga simpleng laman ng first aid kit, yan yung simpleng laman ng ating go bag. So kung wala pa man na binibigay ang LGU, ang provincial government, padating yung sa bigay ni governor. Pero while waiting, pwede naman na mag-impok na ang pamilya kasi ito rin naman yun, maintenance mo naman yan, pagkain mo naman yan. So why not magtabi ka, set aside na pwedeng tumagal ng 3 araw kung kayo hindi mabibigyan muna ng tulong. Doc Mel, ano yung karaniwang disaster o madalas na nare-rescue o na nararanasan ng tanggapan mo? Ayun, so nare-respondihan, no? Nare-respondihan. Kasi ayaw din namin maranasan disaster, Sir Jun. Pero of course, ang lagi na natin, marami tayong mga road crash incidents. Kasi mga haba ng highways natin, from Chaong to Tagkawayan to Real Infanta Nakar, no? Ang haba ng highway natin, malimit ang road crashes po natin. Of course, para naman sa mga natural calamities, meron po tayong mga bagyo. So every year, sabi nga natin, sa isang taon, hindi bababa ng 20 mga bagyo ang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But, hindi naman lahat ito ay dadaan sa lalawigan ng Quezon. Pero, out of 20, 5 dito ay maaring makapinsala. At base sa experience natin, sa 5 na yan, tatama dyan sa Quezon ang mga 2, 3, out of 5 na minsan more than 3 pa nga Kasi ang nasa nararamdaman eastern po natin. side tayo Eastern, no? Yung pasukan tayo ng bagyo talaga. Yes. So alam natin, eastern part natin is Pacific Ocean. Diyan nagtitimpla ang mainit at malamig na hangin hanggang mabuo ang malakas na hangin at magkaroon ng bagyo. At batid na natin yan. Kung walang high pressure area sa taas at kung hindi malakas ang amihan, ang direksyon ng habagat, ang direksyon ng bagyo ay tutumbukin sa gitna ng lalawigan po ng Quezon. So, regardless sa month, kasi meron tayong Typhoon Ambo, ano pa bang mga letter A natin, may mga tumama sa atin eh. Itong Agaton, January, meron din. may bagyong Ada, no? Pero hindi siya tumama. Hindi tumama. pataas. Lumihis, no? Gumanyan, tumaas ng konti. So, depende nga po ito, Sir Jun, dun sa weather system na nakapaloob sa current ng Pilipinas. Kung malakas ang high pressure area, itutulak niya yan pababa. Kung malakas yung amihan, itutulak yung bagyo. Pero kung makalusot yung bagyo, tataas siya. No? So, but generally, ang direksyon ng bagyo natin mula sa Pacific Ocean, tutumbukin from Samar, Bicol region, tapos diretsyon ng Calabarzon at mauuna ang lalawigan ng Quezon. Patawid ng NCR, region, Central Luzon. Yan, dyan ang direksyon yan. Doc Mel, ano yung mga programa at aktibidad na pwedeng salihan, hindi lang ng ating mga kapwa-kawani ng gobyerno, kundi pati yung mga mamamayan, yung mga ordinaryong tao, ano yung mga aktibidad na pwede nilang salihan in terms of preparedness?
Ayun, yan po Sir Jun yung binabanggit natin kanina na community-based DRRM planning and training. Kasi dito nga, ang pag-uusapan dito sa CBDRRM ay hindi yung plano ng local government, hindi lang yung plano ng barangay, kundi ano yung plano ng pamilya. Ano yung mga dapat mong ihanda. Let's say, pag may evacuation, dapat alamin natin, ano rin ba yung classroom kung wala pa talagang standard evacuation. Alin yung classroom na dapat mong puntahan. So, pre-identified na sana iyan sa mga local government units. Ang pamilya Abinilla ay dito sa classroom 1, ang pamilya Lubid ay sa classroom 2, or tayo ay magkasama sa classroom 1, yung magkakapit bahay. And aling sasakyan yung sasakyan natin pag tayo ay nag-evacuate. So ilan po yan sa ginagawa natin ng family preparedness plan and evacuation plan. So bumababa din tayo sa mga local government. So let's say last December, nagkaroon tayo ng tsunami drill kasi hindi lang naman bagyo, hindi lamang lindol. May Sa kadugtong Infanta. ito Sa sa Infanta, tayo. no? At na-host tayo ng regional level bilang regional host para ipakita paano gagawin yung tsunami evacuation drill pag nagkaroon ng ganitong sakuna, no? So ito yung mga dapat pagtulungan po natin. And different trainings na binibigay natin. Muli, meron tayong standard first aid, basic life support training na binibigay sa mga bayan and communities. At tayo naman, ay meron tayong mga barangay DRM officers, makipagtulungan lamang tayo sa kanila, i-report naman sa municipal, i-report sa atin, ano yung pwedeng pagtulungan po sa kanila. Dok Mel, yung mga nakaraang panahon, siguro nasa ibang tanggapan pa rin ako. Malaki yung natutunan ko dun sa Bagyong Yolanda. Kasi na-duty ako dun sa Tacloban mismo. Ilang buwan akong nanatili dun, kasi nakita ko yung disaster mismo sa pinuntahan namin. So, sa part mo, Doc Mel, paano tayo natuto dun sa mga bagyo na gano'n na talagang tumatak sa isip ng mga mamamayan natin, especially sa mga preparedness people na katulad mo na maghanda? Yan, napakagandang experience yan, Sir June, na dapat natutunan pero dapat hindi mabalik, hindi maranasan muli ng ating mga kababayan. Pero ang isang significant dyan, Sir June, merong isang kapitan dyan na sinabi, during that time, exact words na sinabi niya, at lagi kong tinatandaan, during those times, sabi niya, nobody helped us. From his mouth yan. Nobody helped them. So paano? Kasi nga, lahat ay apektado, lahat ay sira ang tahanan, lahat ay maari, may kamag-anak na namatay, kaya walang dadating na tulong. So yun yung binabanggit natin kanina. Kung worst scenario, titingnan po natin. Hindi dadating ang tulong ng national government. Matagal pa. Hindi ka agad? Hindi Yes, agad matagal kasi pa. kami nagbiyahe kami, inabot pa Oo. kami 3 araw bago Tatlong kami araw, nakarating. no? So, ang reflection natin, kung tayo mismo sa Quezon, hindi ka agad madatnan din ng tulong, o ibaba natin, yung pamilya natin ngayon ay hindi madatnan ng tulong, sa loob ng 3 araw, ano yung gagawin natin? So, dapat meron kang sariling pagkain. Yan na yung go bag. Yan na yung emergency balde na laman po natin. At kung mayroong humihingi ka ng rescue, walang re-rescue. Kasi flooded ang areas, Walang makatawid. walang makatawid, walang sasakyan, hindi magagamit. Or kung meron man, pero yung tao mismo, apektado rin, unahin niya yung pamilya niya, o inahin nila yung opisina nila para maka-response po muli. Pero dapat, alam mo na rin mag-rescue nga. Alam mo na mag-save ng buhay, alam mo at least mag-CPR, alam mo simpleng first aid, paano paampatin ang dugo, kung may nadulas, nabagok ang ulo, balian, let's say nahimatay, yan, nagkaroon ng heart attack, paano mo isa-save yung buhay? Pag nag-dial ka ng 911, sasagutin, pero swerte na kung masagot. Pero kung wala nga makarating na tulong, at yan yung naranasan nila sa Yolanda. Within 3 days, sabi nyo nga po, wala ka agad dadating. So ang challenge, be self-reliant, be resilient ang pamilya. Kasi kung resilient ang pamilya, yung buong komunidad, mas magiging resilient. Doc Mel, ano ang madalas na misconception o maling akala ng publiko tungkol sa disaster response? Kasi minsan yung iba, hindi naman namin tsaka na lang. Tama bang yun? Yan, ang malimit, tama Sir Jun, yung katanungan, no? Ang malimit na kaisipan na dapat nating baguhin. Una, bilang mga nasa linya ng government, ang kalimitan na dapat ayusin natin ay yung DRM response and other DRM matters ay tungkulin yan lang ni DRRM office. Siya ang bahala dyan. Yes, kami ang mag-lead. Pero muli, DRRM Council, tayo, response agencies, PIO, PSWD, engineering, anumang ahensya, agriculture, lahat tayo magkakaugnay pagdating sa pagresponde, paghahanda sa anumang sakuna. Hindi ito tungkulin ni Doc Mel, hindi ito tungkulin ng DRRM office lang. Tayong lahat.
So, let's say, agriculture. Kung may padating na bagyo, dapat sana na-inform na sila yung mga magsasaka, anihin mo na. Oo, Di ba? Anihin mo na mga agap. Kasi yung bagyo naman natin, na-identify na natin alin yung tatamaan. 3 days or 5 days before, alam mo na, yung Pulilio Island tatamaan. So, early harvesting ang katuwang natin. So, ikaw naman ay sa health, alam mo dapat pag nagsama-sama yung mga tao sa evacuation center, dapat may nagkakalinga sa kanilang kalusugan para hindi magkaroon ng mga sakit, lalo na sa panahon po ngayon. Kung ikaw naman ay sa engineering, yung ipapatayo mo dapat na building, it can withstand ng malakas na hangin at it can withstand ng mga malalakas na paglindol. No? So, dapat resilient din yung iyong building. So, ibig sabihin, lahat, anumang sektor ka na kinapalooban mo, dapat ay alam mo kung paano magiging resilient sa panahon ng sakuna. Yan ang isang misconception na dapat nating ayusin. Doc Mel, kung may isang bagay kang gustong baguhin sa mindset ng mga tao tungkol sa mga sakuna o di sa, ano yun? Na ang sakuna ay hindi nila tungkulin. Kasi nga, it's everyone's business. Kasi kung ang kaisipan natin, hindi naman yan mangyayari. Wala naman the big one. Wala namang baha. Kasi yung kalimitan nilang sinasabi, 30 years na kami dito nakatira, hindi naman nangyayari yung pagbaha. Oo. Totoo yun. And then nung may baha na, saka sila tatawag. Parang yung sa Cebu, di ba, yung nangyari. Kasi Yes. sabi nga nung isang matanda, ang tagal ko na rito, ngayon lang nangyari. Yes. So, yan. Kailangan nating tanggapin po ang climate change at kailangan nating tanggapin na hindi ito tungkulin lang ng gobyerno. Tungkulin ng bawat isa. Doc Mel, may mga bago bang technology o strategies na ginagamit ngayon ng tanggapan mo? Yan, kagaya nung napagkwentuhan natin kanina, Sir June. So, may rami tayong mga early warning system, may mga CCTV tayong nilagay, and then text blasting na makakaabot sa ating mga komunidad sa mas mabilis na pamamaraan, and yung weather station. Kasi nga, as of now, we only have, I think, 3 or 4 synaptic station ng Pag-asa. Meron tayo sa Alabat, meron sa Infanta, meron sa Tayabas. Ibig sabihin, yung panahon sa Pulilio Group of Islands, ang pagbasa ng Pag-asa ay nakabase dun sa monitor nila na nasa Infanta. Pero ibang-iba ang panahon sa Humalig, sa Bordeos, Panukulan, Pulilio, sa panahon sa Infanta. Pero ang monitoring equipment ng Pag-asa ay nadun lamang sa Infanta, Quezon. So ngayon, ang strategy ni Governor Helen Tan, magdagdag tayo ng mga weather station. Para actual yung nakikita. Actual. Actual yung nakikita. At saka, hindi ka maghihintay nung anong ibababa lang ng Pag-asa. Nasaan na ba yung bagyo? Gano'ng kalakas yung hangin? Kasi malimit mangyari, hindi naman natin sinasabing mas akma yung sa atin, kundi kailangan ng augmentation. Kasi tama, valid yung forecast ng Pag-asa. Dadagdagan lang po natin. Kung ito naman ang bagyo ay galing sa Bicol, mararamdaman ka agad yan dun sa Catanduanes. May radar ang Pag-asa. Meron. Nakita ko yun eh. And then meron din sila kasunod sa atin sa Mulanay, Mulanay na na. bagong dagdag. Pero paano yung San Andres, San Francisco, San Narciso, Tagawayan, na una makakaramdam? So kung may nilagay ka doon na weather station sa mga nabanggit na lugar, bago pa pumasok sa atin, naramdaman na makikita natin yung aktual, gano'ng kalakas ang hangin para maalertuhan mo yung susunod na bayan. Kasi malimit ang ginagawa namin pag may padating, San Andres, gano'ng kalakas, meron kaming basehan, gano'ng kalakas yung hangin, ay sabihin nila, sir, mas mahina ito halimbawa kay Agaton, mas mahina ito kay Carding, o sabihin nila, sir, mas malakas ito kay Carding, prepared kayo doon sa mga susunod. So, hindi na, kailangan natin yon kasi actual interpretation yan eh. Pero at least, with scientific, with technology, magiging mas akma, So, mas mabilis. may kasamang science. May kasamang science, Oo. yung ating projection ngayon. Yan. Ang susunod na tanong, may budget ba tayo dito? Yes, with the support of Governor Dr. Helen Tan, support of Sangguniang Panlalawigan ni Vice Gov and the Local Finance Committee, every year naman, meron tayo talagang required na batas na porsyento na nilalagay sa DRM mechanisms, no? Equipment, capacity building activities, and other technology na kinakailangan. And yung building, meron tayo nyo po niyan. So, merong tayong porsyentong ibinibigay sa DRM office para maging effective, para maging resilient. Kaya lamang, hindi ito nagiging sapat kasi nga sa dami ng pangangailangan po natin. So, kailangan pa rin ng tulong ng local government units, kailangan pa rin ng barangay, and of course, ng national government. So ano po yung mga bagay na wala pa yung tanggapan mo, yung PIDREAM? Nanonood si Gob eh. Ano? Ayan, so Governor, magandang umaga po. So tayo naman, Sir June, with the guidance of Governor Dr. Helen Tan, I think for basic requirement na meron po na kailangan, meron na tayo for different hazards. Meron tayong equipment for water search and rescue, meron tayong equipment for flood monitoring, meron tayong equipment for weather station, meron tayong bago na mga CCTV na ini-install
At rescue equipment, marami rin. Mga vehicle, marami. Kaya lang, ito po ay tuloy-tuloy ang pagdadagdag po natin. So kung ngayon, meron tayong one monitor CCTV doon sa port, kita na natin gaano kalakas ang alon, gaano kalakas ang hangin, aside from weather station, so dadagdagan po natin. Kasi hindi pa natin na-cover yung mga flooded areas before. So, meron tayong water level monitoring, pero iba pa rin yung kita mo yung water level, and then kita mo pa rin ng CCTV, yung actual na ragasa ng tubig. No? So, dire-diretso yung mga equipment natin po na ginagawa. And again, mas magandang mag-invest tayo sa disaster prevention and mitigation rather than disaster response. Kasi kung prevent mo na, let's say, instead na bigyan sila ng maraming food packs, magpaayos ka ng masisirang bangka, masisirang mga tahanan, and then mga nawalang kagamitan sa pagsasaka, why not ilikas mo sila na mas maagap? Why not magbigay tayo ng mas maagap, mas epektibong information campaign na lumikas na kayo ng ganitong oras dahil padating ang bagyo ng exactly alas 7 ng gabi. So, magiging maagap. Kung yung mga bangka ninyo, alisin nyo na dun sa port, itago ninyo sa mga ilog dahil lalakas ang alon mamayang alas 7 ng gabi. So, yung mga ganon. So, dire-diretso ang capacity building, prevention mitigation, and technology, kailangan po nating isabay. Dito sa lalawigan ng Quezon, Doc Mel, lagi rin naman nababanggit ni Governor Dr. Helen Tan pag nasa Cubok tayo. No? Pag nagpapalikas naman tayo, yung mga mamamayan naman natin ay nakikinig sa pamahalaang panglalawigan na talagang lumilikas din naman. Kasi tama rin naman yung sinabi mo, by the time na hingi sila ng rescue, kung nandun na yung baha, ay hindi na makakapunta yung magre-rescue at magiging panganib pa ito dun sa mga rescuer na pupunta pa. Tama po, Sir Jun. Kasi tayo naman sa DRM, bagaman at ang second responsibility natin to ensure the safety of the community. Pero number one, safety muna ng responder and rescuer. So kung malakas talaga ang hangin, malakas talaga ang ragasan ng tubig, hindi natin i-deploy ang team natin. Kaya maagap ang abiso ni Governor Helen Tan ng pre-evacuation. No? So ngayon, ang tanong, sila ba talaga ay maagap tumugon? So siguro kung ilagay natin sa percentage, mga 90% naman ng kababayan natin ay tumutugon na. May natitirang 10% na kailangan nating talagang i-encourage na tumugon, huwag kang bumiyahe, huwag kang lumaot, malakas ang dagat, lumikas kayo bago tumaas ang tubig, may natitira pang 10%. Pero niniwala tayo sa pagtutulungan with advocacy ni Governor, susunod at susunod po yan. Doc Mel, itong mga nakaraang panahon, nakatanggap tayo ng Gawad Kalasag. Ano po ito? Yan, so yung Gawad Kalasag, Sir Jun, di ba meron sa local governments, meron tayong Seal of Good Local Governance. So meron din naman sa DRM, bagamat yung DRM part na rin ng SGLG, pero yung Gawad Kalasag, nakatutok siya mismo sa pag-assess ng local government units and the DRM Council, hindi lang DRM office, kung paano tayo mag-prepared, paano tayo mag-prevent, paano tayo mag-response, at paano tayo mag-rehabilitate ng mga sakuna. At ang lalawigan po ng Quezon, for consecutive years, tayo ay BN compliant rating sa national government po dyan. So, iilan lang po ang mga lalawigan na nakakatanggap po niyan. And bagaman, noong 2025 ay dahil sa mga nangyaring sakuna, ipinagpaliban yung awarding ng Gawad Kalasag noong 2025. Pero ngayong hapon nga, meron namang recognition tayo sa regional level kasi a-awardan muli tayo. I-recognize muli ang lalawigan ng Quezon para po dun sa Gawad Kalasag. Palakpakan naman dyan! Through the efforts of Governor Helen Tan and with the support of PDRMC members. Doc Mel, bago ko pumunta doon sa exciting part, paano nyo hinahati, ikaw at yung mga staff mo, yung oras ninyo sa pamilya at doon sa trabaho, especially 24/7 kayo, no? Kasi may kasamahan kami dito na yung kanyang may bahay ay nandun sa iyong tanggapan na hindi na yata umuuwi. Kasi lagi daw nasa responde. Ay nagtatago na. So, paano niyo po hinahati yung oras niyo sa pamilya at sa trabaho? Ayun, tama, Sir Jun. Napakagandang katanungan. At malamang yan ay ramdam na ramdam ng ating mga kasama sa PDRM, ang ating mga PDReamers, even sa local government units. So, nagpapasalamat tayo, Sir Jun, sa ating mga division chiefs, no? Kay Sir Neil, kay Sir Top, kay Omar, and then kay Marge, no? Kasi tinutulungan tayo na magpaliwanag sa ating mga kasama sa tanggapan. Pero muli, lahat ng pumapasok sa aming tanggapan,
upon interview pa lamang, sinasabi namin, dito sa DRM office, 24/7 ito, and iminumulat na natin, mind setting, na hindi mo hawak ang oras mo na 8 to 5 ka lamang, and kung ikaw man ay panggabi, panggabi ka lamang, even right after your duty, pwede ka pa rin tawagan kung kailangan. So, Talagang hindi na nakakauwi, no? may times na hindi nakakauwi. Pero tayo naman, Sir Jun, ay bumabawi. Sa isang taon, sinisikap natin na kasama yung pamilya. Kung yung papayagan sa Christmas party, kasama yung families, kasama yung mga bata, para makita nila, ito pala si Sir Mel na nagpapa-duty kahit beyond duty hours na. And then ito pala yon na sabi niya, nakasama niya sa pagtakbo sa ambulance, pagpunta sa mga sakuna, ito yung sinusuong nilang hirap. So, aminado po tayo na sobra sa oras ang iginugugol ng ating mga kasama sa tanggapan para lamang makapagserbisyo. Siguro dahil na rin nga dahil ako ay nurse, no? So alam ko na mahirap kasing tumanggi. Let's say kanina lamang, ang biyahe po natin ngayong araw ay 3. Pero ang duty natin na 24/7 po ay 4. At hindi po umaalis ang team natin, ang responder natin ng solo. Lagi po yan 2. Kasi kung sumama yung pakiramdam ng isa, may kasama pa. Ibig sabihin, maximum natin, ideally, 2 lamang. Pero dahil may humihingi ng tulong kaninang umaga, di napilitan kaming magpa-duty uli ng hindi naman duty para itakbo yung kababayan din natin na emergency itatakbo sa ospital. Kahit na alam natin na hindi siya duty dahil kailangan, hindi ko po alam hindi ko ma-explain, pero dahil nararamdaman mo na may magagawa ka. Pero nakapagpahinga naman sila, Dok. Nakakapagpahinga naman, syempre. Kasi tayo naman ay focus pa rin advocate pa rin ng ating mga personnel. So, ito yung tatak ng serbisyong tunay at Service natural. tunay at natural. Beyond hours. Oo. Yan. And of course, hindi yan 8 to 5. Hindi yan basta 24/7. Kung pag kinompute mo nga, baka sobra-sobra than 42 hours na 24/7. nare-require ng civil service, ano? Yan. Yan ang natin. Pero yan kasi yung sinumpaang tungkulin na magbigay serbisyo dating sa ating mga kababayan. So mga kalalawigan, napakinggan po ninyo si Doc Mel, mga simple mga advice na dapat nating sundin, especially pag may mga parating na bagyo o sakuna, yung paghahanda na laging sinasabi sa atin, ano? Sabi nga, practice make us perfect, di ba? So kahit wala pa yan, yung mindset natin dapat kaya natin, especially sa pamilya, sa barangay, sa komunidad, sa mga komunidad po natin, sa mga malalayong isla natin. Lagi po tayo nakahanda. So yan po ang tanggapan ni Doc Mel Abelinia Jr. Tama, no? Okay. Yan. So ngayon, Doc Mel, eto na. Parating na tayo sa ating pasto. Parang may boy 10 abondo to, Pero may buhok po ako. sorry Sa alin ko lang wala. John Lloyd. So, meron akong 10 tanong dito, no? So, sasagutin mo lang. Okay na? Ready ka na, Doc Okay, Mel? Sir Jun. Okay. Okay. Kape o energy drink sa duty? Kape lang. Kape. Command center or field work? Pareho. Magkaugnay kasi. Preemptive evacuation o stay at home? Preemptive evacuation. Local volunteers or national responders? Parehong malaga. Anong mas nakaka-stress? Team meeting o emergency call? Parang naging normal na sa akin. Pareho. Hindi na stressful. Part na ng buhay. Anong mahirap? Kulang sa tao o kulang sa budget? Kulang sa budget? Ano o sino ang mas challenging? Tao o panahon? Panahon. Panahon. Kasi ang mga tao makikipag-collaborate yan. Okay. One word to describe ang iyong trabaho. Challenging. Ano? Disaster ready na ba ang probinsya? Yes or no? Yes, of course. And ang kahulihan, dugtungan mo ito, Doc Mel. Ako si Doc Mel. Inyo pong maasahan. Okay. Mga kalalawigan, Doc Mel ng Pedrin. So yan, napakinggan po ninyo, isa na naman hepe dito sa tanggapan ng lalawigan ng Quezon. Sa pamumuno siyempre ng ating pinakamasipag na Governor Dr. Helen Tan at ng Vice Governor Third Alcala. Sa susunod na Tuesday naman po, isang lingkod bayan na naman ang ating iupo dito sa ating podcast with Sir Jun. Live po ito, no? Hindi po kami nagre-record. So naririnig nyo, may mga nagpapalakpakan, may mga studio audience po kami dyan. Especially shout out daw dun sa asawa ng taga Pedrim na nandito ngayon. Umuwi ka na daw. Doc Mel, maraming salamat po. Magandang araw mga kalalawigan. Kapitolyo Podcast po with Sir Jun. Maraming salamat po. Thank you very much.